Magandang gabi po sa inyo lahat at pinupuri po ang Panginoon at tayo po ay dadako na naman po sa pagbabahagi o pangangaral po ng salita ng Diyos at muli ko kayong inaanyahan na tayo po ay makinig sa munting oras na ito at ilaan po natin ang ating oras o tinatawag na munting oras para mapag-aralan po natin at magbigay ang salita ng Diyos at magbigay ng kalakasan sa atin. So, ang tatalakayin natin sa gabi ito na sa Lumang Tipan po at mababasa po natin ito sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 21 at babasahin ko po sa King James Version po. Yan. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall she not know it? I will even make a way in the wilderness and river in the desert. The beasts of the field shall honor me, the dragon and the owl, because I give water in the wilderness and river in the desert, to give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself, they shall shew forth my praise. So, pinagpala na po ang salita ng Diyos sa gabing ito at atin po nating pag-aralan. At ang ating paksa na ating tatalakay ay pinamagatan po ang bagong gawa ng Diyos. So, bago po yan, ay gusto po muna nating bigyan po ng tinatawag na background po ang aklat po ng Isaiah. Ang aklat ng Isaiah po, kabanata 40 hanggang 55 po, ay sinulat para sa bansang Israel. Ano pong nangyari? Nawasak po ang loob dahil sa pagkatapon sa Babylonia. Dati silang ang bayan ng Diyos, malaya, pinagpala, at makapangyarihan. Ngunit ngayon ay naging alipin, talunan, at puno ng tanong. Pero naalala nila ang dating gawa ng Diyos. Ano po yun? Unang-una, ang paghahati ng dagat na pula. Pangalawa, ang mana sa ilang. Pangatlo po, yung tinatawag na tagumpay na laban sa mga kaaway. Ngunit sa kasalukuyan, tila tahimik ang Diyos. At doon, nagsalita ang Panginoon. Ito pang sinabi, ako'y gagawa ng bagong bagay, hindi para itanggi ang nakaraan, kundi para ipakita ang Diyos ay hindi nakakulong sa nakaraan. Sa panahon po natin, marami nabubuhay sa alala ng kahapon. May mga taong hanggang ngayon bihag ng dating pagkakamali. Umaasa lang sa dating tagumpay. Nasasaktan pa rin sa dating mga sugat. At dahil doon, hindi natin napapansin ang ginagawa ng Diyos ngayon. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin ang mga dating bagay. Hindi dahil mahali ang nakaraan, kundi dahil may bago siyang gagawin. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng bago sa kanyang bayan. Ngunit ito'y ay nangangailangan ng tamang tugon mula sa ating puso. Ang tanong po, paano dapat tumugon ang bayan ng Diyos kapag siya ay nagsabing, ako ay gagawa ng bagong bagay? Unang-una, ang nakaraan na dapat bitawan. Sabi ko sa English po, the past we must release.
Sa verse 18, pansinin po natin, sabi dito, huwag niyong alalahanin ang mga dating bagay, ni huwag niyong isaalang-alang ang mga bagay na una. Papansinin po natin sa original na saan po sa Hebrew po, yung dating bagay po ay tinatawag na resonot. Ang ibig sabihin po dito ay mga unang karanasan o mga dating gawa. Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan ang kasaysayan, kundi huwag tayong mabuhay na alipin ng kasaysayan. Sabi po sa Philippians 3:13, forgetting those things which are behind. Kalimutan natin ang mga bagay na nasa likod po natin. Halimbawa po, ang sasakyan ay may rear view mirror, pero mas malaki ang windshield. May silbing salamin sa likod, pero hindi yun ang direksyon. Ano po ang ibig sabihin? Hindi lahat ng pinanggalingan mo ay dapat dalhin kung saan ka dinadala ng Diyos. Kapag natutunan natin bitawan ng nakaraan, saka pa lamang naging malinaw ang tining ng Diyos na nagsasabing may bago akong gagawin. Pangalawa, ang pangako dapat makita. Sabi sa English po, the promise we must recognize. Sabi sa verse 19 po, sabi po dito, narito, ako ay gagawa ng bagong bagay. Ngayon ay sisibol. Pansinin po natin ang salitang bagong bagay. Sa original po, tinatawag na Hebrew po, ay tinatawag na kadas. Ang ibig sabihin po ay bago, sariwa, o muling binuhay. Hindi ito parang ayos o labas lamang. Ito ay ganap na panibagong gawa ng Diyos. Ang salitang sisibol doon ay mula sa salitang shamak. Ang ibig sabihin po, tulad ng halamang biglang sumulpot mula sa lupa. Sabi sa Apocalypse 21 verse 5, behold, I make all things new. Halimbawa po, ang binhi po ay tahimik na tumutubo sa ilalim ng lupa bago ito makita. Hindi dahil wala kang nakikita, ibig sabihin, wala nang ginagawa ang Diyos. Ano pang ibig sabihin po natin? Ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa na malinaw sa mata. Kailangan lang ng pananampalataya. Okay. At kapag nakita na natin ang pangako ng Diyos, ang susunod na tanong ay ito: magtitiwala ba tayo sa kanyang kapangyarihan? Pangatlo, ang kapangyarihan dapat asahan. Sabi sa English, the power we must rely on. Sabi, pansinin po na sa verse 19 to 20, sabi po dito, ako'y gagawa ng daan sa ilang at ng mga ilog sa ilang na lupain. Pansinin po natin ang daan na salita. Sabi po sa Hebrew po ay direct. Sabi po, nangangahulugan hindi lang direksyon, kundi lakbayin po ng buhay, tinatawag na journey of our life. Sabi po, sa lugar na walang daan at walang tubig, at doon, pinakumikilos po ang Diyos. Sabi po sa talatang, sa awit po, 77 verse 19, sabi po doon, ang daan mo ay nasa dagat. Halimbawa po, parang GPS lang po yan. Kahit hindi mo lang alam ang daan, alam ng system kung saan ka dadalhin. Hindi mo kailangan makita ang buong rota. Kailangan mo lang magtiwala sa gabay. Ano ibig sabihin po? Kung nasaan ang imposible, naroon ang pagkakataon ng himala. Amen? Ngunit bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Ano ang layunin ng bagong gawa? Pang-apat, sabi po, ang layunin na dapat ipahayag. Sabi sa English, the purpose we must reflect. Pansinin po natin sa verse 21 po. Sabi po dito, ang bayang ito ay aking nilalang para sa aking sarili. Sila'y magsasaysay
ng aking kapurihan. Ano po ang ibig sabihin? Pansinin po natin, inilalang po. Sa original po, sa Hebrew po ay tinatawag yatsar. Para pong gaya po ng magpapalayok na hinuhubog ng sisidad. Yung tinatawag na patersan na walang iba po. Ang humubog sa atin, walang iba po ang Diyos. At pansinin po natin yung tinatawag na salitang papuri po. Sa Hebrew po ay tinatawag na tehela. Ang ibig sabihin po ay papuring hayag o naririnig at nakikita. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, upang inyong ipahayag ang mga purihan niya. Halimbawa po, ang instrumento pong musikal hindi ginawa para itago. Tama po ba? O tinatawag itago sa kahon, kundi upang ito'y patunugin. Ganon din ang buhay na binago ng Diyos. Ang tunay na bagong gawa ng Diyos ay nagbubunga ng bagong papuri. Kaya kapatid, sabi po, ang Diyos ay hindi limitado ng iyong nakaraan. Hindi siya natitinag kung ano ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon. Hindi siya natutuyo na parang disyerto po. Siya ay Diyos na nagsasabi, narito, ako ay gagawa ng bagong bagay. Ang tanong ay hindi kung kaya niya. Ang tanong ay, handa ka bang magtiwala at magpuri? Kapatid, ating gawin po, una, bitawan natin ang nakaraan. Pangalawa, tignan natin palagi ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Pangatlo, asahan po natin ang kapangyarihan po ng Diyos sa ating buhay. Pang-apat, ipahayag po natin o alamin po natin kung anong layunin ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng bagong simula. Kaya kapatid, sa to, mahal po tayo ng Panginoon at alam po natin na tayo po ay lumahak po na sa taon po ng 2026 at tayo lang po ay maging matibay sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin at tayo po ay niig po sa pamamagitan po ng panalangin. At wag po tayo mabahala ng lahat ng bagay po ng nangyayari po sa atin po, lalo na po sa mga buhay po natin. Mabuti man po ay masama po yan, alam po ng Diyos po ang mga bagay na yan ay may hangganan. Kaya kapatid, kumbaga sa tayo po ay maging halimbawa bilang mga anak ng Diyos o mga tao sa mundong ito para po tayo po ay pagpalain ng Panginoon. At tayo ay sumunod sa salita ng Diyos at patuloy po tayo na manangan po sa kanyang karunungan para masunod natin ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay sa taong ito. Pagpalain po kayo at maraming salamat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen.